Welcome sa Mel's for Fishing TV. Ngayong episode guys, dalawa kami magdadive dito sa paboritong spot ko. Try ulit Wow. nating mamana dito. At dahil papunta ako sa spot, wala kaming gamit na bangka, naglulod na ako ng spear gun para along the way makita man kami ng isda, ready na to spear it. And spear gun loaded. Let's go! Katapos kong mag-warm up guys, eto na yung unang dive ko dito sa malalim na area. Pagka-pwesto ko nga dito, nandito yung mga ilak, yung grupo. As usual sa mga previous video natin, palagi nakikita natin dito sa spot na to. Kaya lang, hindi ako tumitira ng mga ilak pag unang dive. Gawang napaka-importante sa akin ang unang dive. A couple of seconds din ang hintay ko dito guys sa ilalim, kaso nga lang walang lumapit kaya umangat muna ako. At makalipas ng 2 oras guys dito sa pagdadive sa spot na to, palipat-lipat na rin ako. Wala pa rin nagpapakitang mga magagandang isda or malalaki man gaya ng mga mamsa o mga tangige. Kaya nagbalik ako dito sa grupo ng ilak. Kuha na lang tayo ng ilak, pang ulam na rin. Kaso nga lang, pag ganitong mga mataas na yung araw, bihira nang lumapit etong mga ilak na to. Nandiyan lang, naglalaro sa harapan ko. Ayaw nang lumapit, kaya umangat muna ako. Pagkatapos din na ito guys, umuwi na rin kami. Along the way, pa uwi, nakakita ako dito ng pugita. Kaya kinuha ko na, pang ulam na rin namin. Ayun, tinamaan naman. Kaso nga lang, hindi na puruhan. Matigas pa rin bunutin, lumalaban. Kaya, kinuha ko muna yung mga bato sa butas niya para madaling bunutin mamaya sa pagdive. Ayaw talagang sumama. Kumakapit pa yung mga galamay niya. Kaya matapos makapahinga ako, nag-dive ulit ako para makuha yung pugita. Kaso nga lang, biglang nawala sa shop ko. Dito pala guys, nakasisid na yung kasama ko. At tinuro niya sa akin kung saan pumunta yung pugita. Pumunta pala sa kabilang gilid ng bato. Kaya siya nang pinadive ko at siya nang kumuha nung pugita na alam niya kung saan pumunta kanina. Ayun, lumalaban pa rin, matigas bunutin. 2 kamay na yung nakahawak sa pugita nung kasama ko, hindi pa rin matanggal. Kaya puinersan niya at ayun, natanggal din. At least nakahuli pa rin kami ng pugita. Akala ko malaki. Okay na rin, mga 1 kilo na rin na pugita to. Kaya goods na, may pang-ulam na rin. Libre na sa sardinas at tuyo. Napakasarap itong pugitang ito, ginataan sa kaadobo. At least hindi pa rin kami na zero sa pag-dive na ito. Meron pa ring blessing na ipakita sa amin at libre na kami sa pang-ulam. Pagkatapos din na ito guys, umuwi na rin kami. At ito lang yung nahuli namin, 1 pugita. Ayos na rin sa 2 hours na dive, may nahuli pa. The next day, pagdating ng umaga guys, balik ulit ako dito sa spot. At dito sa dive na to, solo dive na naman tayo. At kalmada naman ang dagat at malinaw pa rin yung tubig. Gaya kahapon ng pag-dive namin dito. Ganun talaga dito sa dagat, tiyagaan lang. Kung may tiyaga ka dito is may lalagain ka. Balikan natin yung mga ilak. Baka may mga kasama ng ibang isda. Pagkatapos kong malod itong spear gun guys at tapos na rin ako mag-warm up, diretso na ako dito sa malalim sa pwesto ng mga ilak. Eto, naging unang dive ko dito sa malalim na area.
Hindi pa ako nakakarating sa ilalim, eto, nandito kaagad yung mga grupo ng ilak. Ang dami talaga nila. Kaya antay tayo dito, baka may mga kasama itong mga gandang isda na ngayong umagang ito. Ilang segundo ang lumipas guys, biglang bumilis yung galaw ng mga beat sa bandang kanan ko. At etong mga ganitong sinyales is may mga humahabol yan na malalaking isda, kaya antayin natin kung papunta sa atin yung humahabol sa kanila. Kaya lang, nag-antay ako dito, wala namang lumapit, kaya umangat muna ako. Kaya another dive tayo. Dito guys, ilang ulit na rin ako ng dive dito sa may mga ilak. Wala pa rin nagpapakitang magandang isda gaya ng mga mamsa. Kaya nagpwesto na ako dito sa pinepwestuhan talaga ng mga ilak para makukuha tayo ng ilak para may huli na tayo. Eto guys, ganito karami yung ilak dito. Pagka-pwesto ko, eto, nandito lang sila sa taas ng bato. Napakarami. Buti lang sa pag-dive na ito is lumapit etong mga ilak sa akin. Kaya pili na lang tayo ng pinakamalaki sa grupo. Sa sobrang kumpulan ng mga ilak guys, hindi ko inakalang makaka-double shot ako dito sa pagtira nung napakalaking ilak. Nakadalawang ilak tayo sa isang dive. Naka-double shot tayo. Etong isa is malaki, yung isa naman is good size. Halos mga 1 kilo na rin na bullseye. Naka-double shot tayo ng ilak. Naman, itong maliit. Ito lang yung target ko. Okay na rin. Good size na rin itong maliit. Tama sa mata. Thank you Lord. Okay. Dito guys, habang nag-aayos ako ng line sa pana ko, may biglang dumaan sa akin na napakalaking tangige. Kaya dali-dali akong naglo dito at hindi ko nalinod yung kicker para lang makuha itong tangiging ito. At ito ang nangyari. At pagkatira ko sa tangigi guys, hindi ko sure na tumagos yung flapper ko sa kabilang gilid ng tangigi at sumabit pa yung line ko dito sa roller ko. Buti na lang natanggal ka agad. Kaya binigyan ko muna to ng line. Hindi ako talaga sure kung tumagos yung flapper ko sa kabilang gilid. Gawang naka-roller lang yung nakalod ko kanina sa spear gun ko. Hindi pa nakalod yung kicker. Medyo mahina pa naman pag ganon. Matapos ang 3 minutong pag-aalalay ko dito sa tangigi guys, eto kita ko na yung isda. At okay naman, tumagos pala yung flapper ko, nakikita ko sa kabilang gilid.
pagkahawa ko dito sa tangi guys, yun nga yung inaasahan ko, hindi talaga tumagos yung flapper sa kabilang gilid. Thank you Lord! Tangigi na naman! Woo! Ayun guys, pagkatapos kong malagay sa stringer yung dalawang ilak, naglo-load pala ako nung shaft ko sa pana. Ay, biglang dumaan to. Buti lang nakaayos na yung shaft ko. Yung line ko hindi pa nakasabit sa release line. Ay, hindi ko sana papansin, biglang dumaan to. Ang amo naman, kinasa ko agad, hindi ko na muna linagay yung release line ko. Buti lang, sumubot sa akin. Ay, thank you Lord. Woo! Ay, swerte pa rin natin. Thank you Lord. Pwede na akong umuwi. Halos wala pa tayong isang oras na dive. Pwede na to. Pahinga na naman tayo, pahinga. At pagkatapos din na ito guys, umuwi na rin ako. Goods na din yung mga huli natin. Nakatangigi ulit tayo at dalawang ilak pa. Shoutout nga pala kay Marilo Garol, Jepor Binagin, Dante Sengsong, Felmore Fanosa, Abdul Kader, Jus Sejiboy, Onel Gabaw, Danilo Gutierrez, Vladimir Futalan, Danilo Silio, Rafe Ovina, Vic TV, Arnold Borsi, Rex TV Adventure Fishing, LB Anti-Vlog Adventure, Charlene Arlon, Marlon Hamisola, John Vincent Eliagas, Rapi Bantilan, Bea Lopez, Rosana Villahermosa, Jewel Ranas, Infinite Outdoor Quest, Aguan Tabay, Pancho Pantino, Ronald Gregorio, RAC Sniper Philippines, Shane Jimena Bagamasmad, Ruhilio Susalo, Tatay Del Kitchen, Pablo Alaw, Menton Bernel, Toto Condes, Vicente Family, Rinaldo DY, Ani Rosal, Gonzales Family, Danilo Adalim, Chad's Friends Adalim, John De Fadriquila, Joray Monster, Fernandez Family, Taurus Adventure, Kayadong Family, Gay Marlos Uranias, Gado Famisa, Fernando Lacasandile, Nexon Itson, Boyet Villacorte, Leonardo Mejorada, Dennis De La Cruz, Joseph Cantar, Ravino TV Vlog, Jonathan, Mahinay Family, Verte Salvacion, Arnolfo Travel Adventure, Jonathan Maghuyo, Christian Murillo, Cesar Ableng, Edward Sevilla, Brother Charles, Levis Store, Alconis Family, Romeo Alconis, Johnny Heisten, Resty Fable, Bisulok Family, Aldrin Encio, Resan Rubilio, Mabahin Family, Adrian Sabado. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayun guys, nandito na ako sa bahay. Nakahuli ulit tayo ng tangige. Buenas tayo. Dun sa paboritong spot natin. Siguro mga 6 to, 6 na kilo. Saka may dalawang ilak tayo. Yung nadoble natin ng pana. At yung maliit. Ayos na rin, na-dive. Timbangin muna natin itong tangige. Kung ilang kilo. 5.6. Goods na rin. Mga tangige. Yung pinakamasarap na parte ng tangige. Itong banda dito guys, napakasarap ito. Itong banda dito. Yung parang taba-taba niya dyan. Dito sa buntot. Napakasarap dito ito. Saka ulo. Kaya natin ito. So ayun guys, tapos ko nang nahiwa yung mga isda. Ito pang ulam na lang to.
Sa karni ng tangigi is naka 4.5. Yung puro laman. So nakuha na yung isang kilo. Ito kalahati. Saka ito, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Naka 4.5 din tayo. Okay na rin. 4.5, may 1,000 din tayo nakita. Dun sa tangige. Ito yung pang ulam na lang to. Itong ulo sa kabuntot ng tangige. Okay, ayos na rin. So ayun guys, tapos ko lang ibenta yung laman ng tangige. At habang inaano ko itong pana ko, ito pala, nagasgas yung pagpulupot dito nung line, pagpana ng tangige, is nagasgas yung goma ko. Ayan, puputulan ko na lang to dito. Pero goods pa naman to, pero para hindi na tayo masiraan sa dagat, puputulin ko na lang yan. Ayan. So, iiksian ulit. At eto, nagasgas yung ano nya. Ayan, nagasgas yung nandito banda nya. Yung paghila ng tangigi. Sumabit kasi. Hindi kasi nakaayos yung line. Kaya sumabit. Pero at least nahuli pa rin natin yung tangigi. So, papalit na rin ako ng line. Eto, palitan ko na rin ito. Para sa susunod na wala nang aberya. Baka makikita ulit tayo ng malalaking isda. May magpakita pa sa ating tangigi. Nakalimang tangigi ako ngayong January. Ngayon lang ito nangyari sa pamamana ko sa buong buhay. Yung sa isang buwan is nakalima. Ayos na rin. Ito yung palaging ginagamit natin pana. Pagkita ko muna sa inyo. Ayan. Naka-roller type. Ayan. Medyo gas-gas na. Pero ayos na ayos pa rin. Carbon kasi yan. Ayan yung handle nya. So ito yung palaging ginagamit natin pana. So yun guys. Hanggang dito lang muna. Hanggang susunod nating episode. Right.